Anim na sibilyan ang pinaniniwalaang nasawi sa isinagawang airstrike ng US at mga kaalyadong bansa sa northern Syria. Samantala, pahirapan ang ginagawang rescue operations ng mga otoridad sa Peru matapos na yanigin ito ng malakas na lindol noong Sabado. Yan at yung pang balitang abroad sa ulat ni Mirasol Abogadil. Sa Peru, tinatayang 8 ang nasawi sa nangyaring 5.1 magnitude na lindol sa isang lalawigan sa southern Peru noong Sabado ng gabi. Matinding tinamaan ng lindol ang Misca at Cusibamba sa bahagi ng Paruro, Cuzco, kung saan mahigit 500 residente ang nawalan ng tirahan. Ayon sa Cuzco Civil Defense Institute, pahirapan ang rescue operation sa mga lugar na tinamaan ng lindol dahil nasa liblib itong lugar. Sa Amerika, pinaghahanap na ng otoridad ang mga sospek sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa 2 police officer sa lungsod ng Ferguson, Missouri kahapon. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang unang pamamaril malapit sa Ferguson Community Center kung saan nagpapatrolya ang isang police officer. Ilang oras matapos ito, isang off-duty police officer rin sa St. Louis City ang pinagbabaril ng mga di pa nakikilalang sospek. Ayon sa St. Louis police officer, dumaan ang mga sospek sa kaliwang bahagi ng kanyang sasakyan sa Interstate Highway at saka ito pinagbabaril gamit ang handguns. Sa ngayon ay nakalabas na ng ospital ang police officer na binaril sa Ferguson Community Center habang nagtamo lamang ng gasgas sa braso ang St. Louis police officer. At sa Syria, nasa 6 na mga sibilyan ang pinaniniwalaang nasawi sa inilunsad na airstrikes ng US at ilang allied warplanes sa may bahagi ng northern Syrian city ng Ain al-Arab. Sa ngayon, patuloy pang binavalidate ng US military ang napaulat na civilian casualties. Samantala, batay sa ulat ng US Central Command, ang inilunsad na airstrike kahapon ay tumama sa isang ISIS vehicle at ilang mga gusali na bahagi ng ISIS garrison malapit sa Al-Hasaka. Bukod sa US Air Force at Navy aircraft, nakilahok rin sa pag-atake ang warplanes ng Saudi Arabia, Jordan at UAE. Mirasol Abogadil, UNTV News Worldwide.